everyone! It's me, Gali. Welcome back to our channel, mga kapatids. So, in today's video, guys, I am going to share with you everything I didn't expect after getting braces. Sa video na to, mga kapatids, pag-uusapan natin kung anong perfect na retainer ang para sa'yo kasi there are different types of retainer and isa to sa mga naging struggle ko, mga kapatids, after ko pinatanggal ang aking braces. Tapos, in today's video also, I am going to share with you my basic oral care na ginagawa para ma-lessen ang pagka-yellowish ng aking ngipin. So, if interesado kayo, guys, na malaman itong mga bagay na to, please keep on watching. So before ko po ipakita sa inyo kung anong current state ng aking ngipin after tinanggal ang braces, guys, let's do a recap first para makarelate ang mga first timer sa channel na to. So ito yung before na ngipin ko, mga kapatids, before ako nag-braces, ayan. So kaya nakapag-decide po ako na magpa-braces way back 2018 dahil hindi po talaga straight up and down ang ngipin ko. And kapag nagsismile ako, hindi ako masyadong confident. Kaya nung nagka-budget na ako way back 2018, guys, ayan, I decided to get braces. Tapos, early this year lang, mga kapatids, tinanggal na po ang aking braces. So, mga 4 years and 4 months din akong nakasuot ng braces, guys. And ganito na po ang itsura after tinanggal. Ayan, lapit ako ha, para makita nyo. Ayan. Ayan, na-straight talaga siya, mga kapatids. And, ang next step, guys, after tinanggal ng aking braces, of course, pinapili po ako ng aking ortho kung ano yung gusto kong retainer. Kasi there are different types ng retainer na ino-offer doon sa dental clinic po na pinupuntahan ko. The first one, of course, the traditional one, mga kapatids. Ayan. So, ito yung pangalawang retainer ko, guys, up and down. So, later, I am going to explain kung bakit pangalawa na. Ayan. So, ito yung first na ino-offer, guys. And then, the second one, yung fixed retainer na in-avail ko kasi hindi ko pa alam kung ano yung feeling ng pagsusuot ng fixed retainer. So, yun yung pangalawa. And then third, yung Invisalign na retainer na hindi ko po afford. Yung free lang, guys, sa aking package ay traditional and yung fixed retainer. Okay? Itong traditional and fixed retainer. So, ang first na kinuha ko na for free na wala na akong binayad kasi kasali na siya sa plan, guys. Plan talaga. Ay yung fixed retainer. So, maglalagay po ako ng picture dito para makarelate yung hindi familiar about this kind of retainer kasi hindi ko na napicturan yung bibig ko, mga kapatids. So for the information of everybody, 4 months po akong nakasuot ng fixed retainer and sa 4 months na to, mga kapatids, grabe. Sobrang nahirapan talaga akong magsalita and wala akong choice kasi hindi nga siya natatanggal and every month pa, pumupunta po ako sa aking dentist para magpalinis ng ngipin, magpa-cleaning dahil hindi talaga natatanggal ng patoothbrush and ano bang tawag dito, mouthwash, yung mga pagkain, mga kapatids, pumapasok talaga sa loob and kahit yung pag-floss din, hindi ko nagagawa dahil paano mga i-floss, meron nang nakasurround sa ilalim ng ngipin ko. So, after 4 months, guys, I decided na ipatanggal na ang aking fixed retainer. So, diba, pinatanggal ko na, mga kapatids, ang aking fixed retainers. Ang maling ginawa ko, hindi agad ako pumili ng another retainer na bagay sa lifestyle ko. So, nagpahinga ako, guys, without wearing retainer, I think 3 months. And sa 3 months na to, mga kapatids, nagka-gap ang ngipin ko. So, mag-insert po ako ng video. Ayan, pasensya na, medyo madilim to, mga kapatids, kasi cellphone lang ang ginamit ko dito. Ayan. So, makikita nyo po in this video na, I think, nagka-apat na gaps isa sa taas, sa right side, and then sa baba din, and then same with the left side, mga kapatid. So, ang ginawa ko during that time, pumunta po ako sa aking ortho and nagpasukat ulit ako ng dental, ano bang tawag doon? Wait lang ha. Dental impression ata, if I'm not mistaken. Kasi nga, iba na yung sukat ng parang overall gums ko and everything. Dahil nga nag-move na sila, mga kapatids, dahil sa hindi ko pagsuot agad, pagpili agad ng bagay na retainer for my lifestyle. So, kinuha na ko noon and then, that's the time din na nag-request ako ng another retainer and sagot ko na, mga kapatids, hindi na siya sagot sa aking plan. Hindi na siya for free. And also, mga kapatids, dahil nagka-gap ng aking ngipin, nakapag-decide kami ng aking ortho na lagyan ng fillers yung mga gap para hindi pangit tignan. So, 4 yung nilagyan, guys. And then, ano bang tawag dito?
Na-crack kasi itong front teeth ko mga kapatids. Kaya may fillers din to. Sa video, ayan, hindi klaro, right? Ayan, kasi okay naman yung pagkagawa. Meron tong crack dito. Na kapag nag-smile ako mga kapatids, klarong-klaro talaga kasi kumain ako ng mais and pagkagat ko, nabiak ang aking dalawang ngipin sa front. Kaya pinaayos ko din to. So, in total, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yung fillers ng aking ngipin. Good thing hindi masyado klaro itang front na to. Ayan, parang brand new pa rin. So, yan yung nangyari guys. Kaya nag-end up ako mga kapatids sa pagsuot nitong fixed retainer. Itong fixed retainer mga kapatids, ito talaga yung perfect na retainer para sa akin kasi natatanggal siya and yeah, kapag nag-vlog ako or meron akong meeting, ganyan, ayan, hindi ako nahihirapan sa pagsasalita. And hindi masyadong mahal, right? So, ang 4-5 guys, kasali na doon ang dental impression and itong device na to. So, ngayon, pag-usapan naman natin ang pagka-yellowish ng aking ngipin. So, i-change ko lang itong battery mga kapatids and I'll be back kasi palubat na guys. So, for your reference, ganito ang itsura ng ngipin ko pagkatanggal ng aking braces. Ayan, yellow siya pero hindi halata sa picture and pantay-pantay yung pagka-yellow. Ngayon kasi, itong current concern ko mga kapatids, lapit ako ha. Merong ibang part ng ipin ko na yellow talaga siya tapos yung iba okay. Tingnan nyo. Ayan, sobrang yellow. Ito, tapos ito, hindi yellow masyado. Tapos ito naman, yellow masyado. Same sa baba. Yellow masyado, hindi masyadong yellow. Yellow masyado. So, kanaganing mura gibintot siya mga kapatids. So, yan ang rason mga kapatids kung bakit ni-level up ko na ang aking oral care routine ngayon. Dahil nga, hindi pantay-pantay ang pagka-yellow ng aking ngipin. So, pumupunta po ako sa dentist. Depende kung kailan ako i-schedule ng dentist ko mga kapatids. Ayan. Nilalagyan po ako ng whitening strips. Tapos, meron siyang ginagawang procedure na parang kinikis-kiss or binabrush ata. I'm not sure sa pangalan ng procedure pero yeah, isa yun sa mga ginagawa ko. And then, ang ginagawa ko naman dito sa bahay, kung before, parang nag-rely lang ako sa twice a year na cleaning, ayan, pagtutoothbrush and mouthwash mga kapatids. Ngayon, bumili po ako sa Watsons itong Perfect Smile na premium whitening pen, ayan. So, ina-apply ko to mga kapatids every night. And yeah, in the future guys, babalitaan ko kayo kung ano yung final result. Kasi ayan o, naka 7 days na ako sa paggamit ito mga kapatids. And meron pa kasing natira, ayan. And then, of course, nagwa-whitening strips ako mga kapatids. Kasi ito yung ginagawa talaga sa akin ng aking ortho. So, para ma-boost. Nag-whitening strips din ako dito sa bahay. So, this is the Perfect Smile, guys, na whitening strips. Ayan. Please, abangan nyo po ang final product review ko about these two products. And then, of course, nagmamouthwash ako, mga kapatids. So, depende lang. Merong times na nag-Listerine ako. And then, itong Perfect Smile na gurgle. And then, what else? Okay. So, kinausap ako ng dentist ko mga kapatids na kung pwede, gumamit ako ng mga lip products na non-staining. So, I stopped using lip tints mga kapatids na nagbi-bleed. So, itong 3CE guys, you all know na I really love this. Itong tattoo lip tint ng 3CE. Kaso lang, kapag hindi pa kasi ito nakaset and parang nalawayan mo siya, nagbi-bleed siya sa ngipin. And isa to sa mga cause pala, any lip products na mga kapatid na nagbi-bleed, ayan, nakaka-stain pala yan ng ngipin. So, hindi lang itong 3CE guys. Kahit anong brand pa yan, basta nagbi-bleed, ayan, and dumidikit sa ngipin mo. Intense kasi to kapag nag-bleed, kapag hindi pa siya nag-set, and then nag-bleed sa ngipin mo. Intense mga kapatid, kumakalat talaga. And nakaka-stain pala yan mga kapatid. So, nihangyo jud akong dentist na gumamit ako ng mga lip product na hindi nakaka-stain. So, ito, lip gloss lang ginamit ko mga kapatids in this video. And then, ginive up ko na yung pag-inom ko ng black coffee mga kapatids. Kasi favorite namin ni Harvey ang black coffee. So, hindi na po ako nagba-black coffee. Cold coffee na lang na merong gatas. Ayan. And then, kapag umiinom ako ng kape, para ma-lessen ang impact. Impact talaga. Gumagamit ako ng straw guys para hindi lang, alam mo yung dumikit sa front teeth ko. Bahala na sa likod pero sa front teeth. Sana naman hindi. I know kasi ang advice ni Doc, kung gusto ko talagang magpa-bleach ng ngipin, kasi inopen up ko sa kanya guys na gusto kong magpa-bleach ng ngipin. Pero sabi ni Doc,
kapag hindi ko talaga daw nag-give up pagkakape ko, ayan, hindi, parang sayang lang yung pagpapableach, yung gagastusin ko sa pagpapableach ng ngipin. So, hindi na lang ngayon. In the future, kapag kaya ko na i-give up yung kape. Kasi naman, 4 AM kami gumigising mga kapatid. Dahil pang umaga na si Vash and feeling ko di ko talaga kaya kapag hindi nagkape. So yan yung current oral care ko guys para ma-lessen ang pagka-yellowish ng aking ngipin. And I hope na marami po kayong natutunan in this video. So if you have other questions guys about my teeth, please comment down below. And kung nagustuhan nyo po itong video na to, please don't forget to hit the like button. Share this video guys sa inyong mga family and friends. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Again, thank you for watching this video and I'll see you on the next one. Bye!